Ate Mika, bakit ba nag-aya kang lumabas ng bahay? Ano bang gagawin natin dito? Gabi na, parating na si Lola galing sa pagtitinda ng gulay. Hahanapin tayo nun. Pupunta tayo dun sa abandonadong bahay, Will. Dito sa kapitbahay natin. Ano? Yung dating bahay ni Manang Chulita? Kung makasabi ka ng bahay ni Manang Chulita, akala mo talaga kilala niya, oh. Marami kasi akong kaklase ngayon ang nagsabing umiwas ako sa bahay na yun. Sabi nila, delikado raw ang bahay na yun. And so, mas maganda nga yun eh. Bakit? Kaya pala may dala kang flashlight at kinuha mo pang tinagong baterya ni Lola para sa mga flashlight dun sa cabinet niya. Pasaway ka talaga, ate. Hay, ang dami mong sinasabi. Halika na, tingnan natin. Kapag dumating si Lola at wala tayo ron, siguradong mapaparusahan na naman tayo. Curious lang kasi ako eh. 5 taon na raw na walang tao sa bahay na yan. Tapos, ang sabi nila, aswang daw ang huling tumira dyan. Gusto ko lang malaman kung may mga natirang gamit siya sa loob, lalo na yung mga antigo. Aswang? Oo, aswang. Bakit parang masaya ka pa? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Alam mo naman ako eh, basta related sa kababalaghan, gustong gusto ko yun. Sa ganun nabubuhay ang interes ko. Malay mo, may makita tayong mahalagang gamit. Pero hindi ba masama ang gagawin natin, ate? Papasok tayo sa bahay na hindi naman sa atin. Baka mahuli tayo. Ano ka ba? Abandonado nga eh. Ibig sabihin, walang nakatira. Walang nagbabantay. Kinakabahan ako sa gagawin natin. Wag na kaya tayong tumuloy. Ang duwag mo talaga. Nandito na tayo sa tapat ng bahay. Aatras ka pa. Nakakatakot ang itsura ng bahay, ate. Mabuti nga at malapit lang to sa bahay natin eh. Hindi tayo mahihirapang umuwi kung sakaling sumigaw si Lola dahil maririnig kagad natin. Tara na. Ano ba talaga ang gagawin natin dyan, ate? Paulit-ulit naman ako sa iyo eh. Titingin nga ng mga tirang gamit na nasa loob. Ayoko, baka may multo dyan eh. Hindi totoo ang mga multo. Ano ka ba? Gawa-gawa lang yun ng mga magulang para takutin tayo. Masyado ka kasing mapagpapaniwala eh. Nakakita nga tayo ng multo. Anong sinasabi mo dyan na hindi totoo? Hindi nga yun multo. Dinadaya lang tayo ng paningin natin. Basta, sumama ka na lang. Ayoko talagang pumasok dyan. Di wag. Dito ka na nga lang sa labas. Anong gagawin ko rito? Hay, lahat kailangan ipaliwanag sa'yo. Basta, dito ka na lang sa labas. Kapag may dumating, sabihan mo ko, ha? May nakapagsabi kasi sa akin na may naiwang mga antigong gamit dyan sa loob. Gusto ko lang makita. Sino nagsabi? Wala ko na ron. Teka lang, ate. Natatakot ako mag-isa. Sumama ka na nga lang kasi sa akin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Tara na, pumasok na tayo. Si ate naman. Baka mahuli tayo ni Lola niyan. Hindi tayo mahuhuli kung hindi mo sasabihin. Kaya halika na. Uy, ang swerte natin, oh. Hindi nakalakang gate. Ang galing. Nakakatakot yung tunog ng gate. Sa gate pa lang, ate. Natatakot na ako. Puro na lang, natatakot ako. Parang ewan eh. Kalalaki mong tao, duwag ka. Ano ba naman tong flashlight ko? Nagpapatay sindi. Hala, umalis na kasi tayo. May ibig sabihin ng ganyan, ate. Baka hindi tayo welcome sa bahay na to. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Sumunod ka na nga lang sa akin. Ano ba, Will? Ang sabi ko, sumunod ka. Hindi hilahin ang damit ko. Natatakot na ako. Nandito pa lang tayo sa may pintuan. Grabe ng pagtaas ng balahibo ko. Diyos ko, lalaki ka. Alam mo, dapat maging matapang ka eh. Yan siguro ang dahilan kung bakit hindi ka patuli. Ate Mika naman. Huwag ka na kasing makulit. Ito na, binubuksan ko na yung pinto. Nakalaki. Ayaw mapihit ang doorknob. Sandali, hawakan mo nga tong flashlight. Akin na.
Nakakatakot talagang itsura ng bahay na to. Parang may mga nakatingin sa atin kahit dalawa lang tayo. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Paano mo bubuksan yan? Tcharan! Kinuha ko muna ang ID mo ha. Makapalang pagkakalaminate eh. Pwede nating gamitin to. Ate, bakit naman ID ko pa ang gagamitin mo? At saka ano bang gagawin mo dyan? Nabasa ko to sa libro. Panoorin mo ang gagawin ko ha. Itutok mo rito ang flashlight sa may doorknob. Ano ba yan? Ito ang mga teknik ng akyat bahay gang. Joke lang. Ipapasok mo tong ID card sa gilid para itulak yung pinakalock sa pintuan. Tapos, itulak mo lang pagilid habang pinipihit yung doorknob. Okay? Kapag dumulas, hilahin mo kagad. Tingnan mo tong gagawin ko. Wow, ang galing! Nabuksan mo nga! Ang lakas naman ng boses mo. Huwag kang maingay. Tatahan-dahanin ko lang ang pagbukas ng pinto ah. Ate, tumatayo yung balahibo ko sa tunog ng pinto. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ay, ang likot mo naman mag-ilaw. Para ka namang magdidisco eh. Sasayaw ka ba? Ikinakabahan ako. Nanginginig ang kamay ko. Akin ang flashlight. Eto na. Naku po. Ang baho ng bahay. Umaalingasaw ang amoy. Oo nga, ang baho. Parang may nabubulok na karne. Ate, parang may tumakbong anino nang itutok mo ang flashlight banda ron sa dulo. Anino? Saan nagpunta? Doon, sa may hagdan na yun. Hayaan mo yung anino. Wala akong paki dyan. Aba, mukhang malaki-laki ang iikutin natin ah. Tama nga ang hinala ko. May mga gamit pa rito sa loob oh. Tara, pumasok pa tayo papunta dun sa may dulo. Ate, hindi mo ba ako narinig? May aninong dumaan. Sus, guni-guning mo lang yun. Will, ano ba? Huhubaran mo ba ako? Grabe ang kapit mo sa damit ko eh. Umayos ka nga. Umalis na tayo, ate. Sige na, makinig ka naman sa akin oh. Umuwi ka na nga lang kung takot ka. Ang pangit mong kasama sa totoo lang. Bakit ba kasi kailangan mong gawin to? Wala ka namang mapapala eh. Meron kaya. Sem break natin. Ang sabi ng guru namin, ikwento raw namin ang experience sa aming bakasyon at isulat sa anekdota. Dapat may maganda akong ikikwento. Hello, nakakapagod na rin yung paulit-ulit na eksena, no? Lagi na lang nasa bahay o kaya kasama sa pagbabantay ng tindahan ng gulay ni Lola. Parang walang dating kapag ikwento ko yun. Gusto ko naman ng kakaiba, yung may konting thrill, para kapag isinulat ko, mukhang adventure talaga. Malay mo naman, baka sakaling tumaas ang grades ko. Ang galing ko talaga, di ba? Paano kung mapahamak tayo rito? Eh di lalong hindi mo makukwento ang karanasan mo. Ay nako, palagi ka na lang negatibo kung mag-isip. Ganyan ka na lang ba habang buhay? Alam mo kung minsan, kailangan mong matutong harapin ang ano yun? May nakita ko. Anong nakita mo, ate? Umuwi na tayo. Baka mapano pa tayo rito. May nakita akong typewriter. Hala, ang ganda! Typewriter? Wala kang nakitang multo man lang? Mas maganda pa sa multo ang nakita ko. Tingnan mo, ang ganda niyo. Para saan ba yung typewriter? Wala ka talagang alam sa mundo, no? Ang alam mo lang kumain, matulog, maglaro. Noong wala pang computer, ito ang gamit ng mga tao sa pagsusulat o pagtala ng mga dokumento. Grade 4 ka na. Dapat may alam ka na sa mga ganitong bagay. Wow, mukhang vintage to. Pwede itong idagdag sa koleksyon. Wala naman kasi akong interes sa mga ganyan. Ikaw lang yata ang may gusto sa mga gamit na parang kinakalawang na gaya niyan eh. Kinakalawang ka dyan. Wala ka kasing alam sa kasaysayan at pangungulekta ng mga antigo at vintage na gamit. Puro holin lang ang iniipon mo. Ay, wow! Tingnan mo, may papel pa sa loob.
May nakatipang salita? Ano yun? Hawakan mo nga ulit ang flashlight. Itutok mo sa typewriter ha. Pabasahin ko lang. Anong nakasulat, ate? Ang sabi rito, hindi sila umaalis. Tahimik lang silang nakatingin. Naghihintay ng makakalimot magsara ng pinto. Ang panaginip ay hindi mo pag-aari. Ito'y hiram mula sa kaluluwang may pighati. Isauli mo bago ka lamunin ng pangungot na ikaw rin ang humapi. May pangalan sa ilalim. Si Bulan? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Manunula ang sumulat nito. Ang lalim ng mga salita eh. Ate, may kumalabog sa itaas. Lumalakas din ang hangin. Bakit may kakalabog? Dalawa lang tayo rito. Mabuti pa, tingnan natin. Ayoko nga. Halika na. Ate, ayoko na talaga. Ano yun? Parang may bumababa ng hagdan. Naririnig ko ang bawat tapak niya sa hagdanan. Astig! Abangan natin. Will! Ayoko na! Hindi na nakapagpatuloy si Mika sa pag-iikot. Tumakbo na kasi si Will. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas na rin dahil isa lang ang dala niyang flashlight. Hindi naman niya akalain na magiging ganun ang kapatid. Ipinasok niya sa bulsa ang papel na nakita dahil natuwa siya sa itsura at amoy nito. Hindi pa siya nakakahakbang papunta sa gate nang makita si Will hawak ng isang tanod. Dinala silang dalawa sa barangay outpost. Habang nagpapaliwanag kung bakit sila pumasok sa lumang bahay, dumating ang kanilang lola Leticia, may bitbit pang mga gulay. Matapos makipag-usap ni Lola Leticia sa kapitana, pinauwi rin kaagad sila. Pagdating sa bahay, nilagyan ni Lola ng asin ang sahig at pinaluhod silang dalawa ng nakadipa. Mga loko-loko kayong bata! Sino nagsabi sa inyo na mag-akit bahay kayo doon, ha? Sagot! Lola, hindi naman po kami umakyat eh. Binuksan po namin ang gate. Oh, namimiloso po ka pa, ha? Aray, Lola! Masakit po ang sinturon niyo. Itaas mo yung braso mo. Wala akong sinabing ibaba mo yan. Dumi pa kayo. Nagkamot lang ho ako. Aray, Lola! Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin, Mika. Nasaan ang paggalang mo? Wala nang po at opo sa bibig mo. Hanggat nandito kayo sa bahay ko, walang magiging bastos. Tandaan ninyo yan. Sagot! Opo, Lola. Opo, Lola. Iba ang patakaran sa bahay ko kumpara sa bahay ninyo. Wala pa kayong 1 taon dito sa akin na kukonsumin na ako sa ugali ninyo. Hindi ko kukonsintihin ang asal na natutunan ninyo sa tatay ninyo. Tandaan ninyo, ha? Habang nasa poder ko kayo, susunod kayo sa mga patakaran ko. Maliwanag? Opo. Opo, Lola. Ano naman ang pumasok sa utak ninyo? At pinasok ninyo ang bahay ng may bahay? Hindi ba itinuro ng tatay ninyo na masama ang pumasok sa ibang bahay nang walang paalam? Sorry po, Lola. Si ate talaga ang may kasalanan. Bigla na lang niya akong inaya na pumasok doon. Mika, totoo ba yon? Opo. Sus, Mariosep kang bata. Kaya pala sabi ng nanay mo kailangan disiplinahin ka ng matindi. Hindi ka pala nag-iisip. Bakit mo naman ginawa yun? May nagsabi po sa akin na may iniwang lumang gamit pa ang huling tumira ron. Gusto ko lang naman pong makita At pumasok ka talaga kung kailang gabi? Kapag umaga naman kasi may makakakita sa akin Nasaan ang paggalang? Po. Ano? Ulitin mo nga. Kapag umaga naman po kasi may makakakita po sa akin po. Aba, sumobra ka naman sa po. Nangaasar ka ba talaga? Hindi po. Sorry na po, Lola. Hindi na mauulit? Hindi ko po alam. Lintian ka talaga. Hanggang madaling araw ka dyan.
Akala mo nakakatuwa ang ginawa mo? Kahit kailan, hindi ako napatawag sa barangay. Ngayon lang, dahil sa inyong magkapatid, ang tahimik ng buhay ko rito. Tapos darating kayo para pasakitin ang ulo ko. Sorry na nga po, Lola. Hindi na po mauulit. Kung hindi lang nakiusap ang nanay at tatay ninyo sa akin, ha? Hindi ko kayo kukunin. Sa halip na mag-aral kayo, puro kayo kalokohan. Hindi nagpunta sa abroad ang nanay ninyo para magbakasyon. At hindi kumakayod ng tatay ninyo sa Maynila para lang maging siraulo kayong anak. Itaas mo pa yung kamay mo. Nangangawit na po ako, Lola. Pakialam ko. Lola, ayaw ko na po. Sana, naisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Diyan lang kayo hanggang umaga. Lola, sorry na po. Hindi na po mauulit. Promise ko po yan. Sinabi mo na rin niya sa akin dati. Oh, hindi ka naman nagbago. Magbabago na po ako. Promise po. Sus ko pong bata ka. Babae ka pa naman, pero ikaw itong sakit sa ulo. Hindi ko na po uulitin, Lola. Alam mo, yang kahiligan mo sa lumang bagay at kababalaghan ang magpapahamak sa'yo. Buhay pa naman po ako eh. Wala pa namang nangyari. Naku pong bata ka. Talagang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Diyan ka lang ha. Huwag kang tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Halos 1 oras na kaluhod ang magkapatid. Kalaunay naawa rin ang matanda sa iyak ni Will. Inaantok na raw ito at nananakit na ang mga tuhod. 6 na buwan na ang lumipas simula nang iwan sila ng kanilang ama sa poder ng kanilang lola. Todo kayod sila upang makaipon sa pangkolehiyo ng dalawa. Aminado si Mika na pasaway siyang dalaga. 14 na taong gulang pa lamang siya, pero tila ba lalo siyang naging sakit ng ulo ng magulang at ng lola niya. Masyadong malikot ang isip ni Mika. Mahilig siya sa mga makalumang bagay at sa mga gamit na may kasaysayan at sa mga misteryong tila walang sagot. Madaling araw, naalimpungatan si Mika. May narinig siyang mahihinang ungol mula sa kama ng kapatid. Agad niya itong ginising dahil mukhang binabangungot. Hoy Will, gumising ka! Ate! Ang higpit ng yakap mo! Nasasakal ako! Ano ba? Sorry ate, natatakot lang ako. Nananaginip ka lang, Will. Ginigising kita kasi umuungol ka. Akala ko nga magiging aso ka na eh. Ate, ang sama ng panaginip ko. Palagi ka bang nananaginip ng masama? Hindi ka siguro nagdarasal ano? Nakakalimutan ko eh. Kasalanan mo naman pala kaya ka nagkakaganyan eh. Hindi na yan panaginip lang. Bangungot na yan. Ang lakas naman ng kulog! Kanina pa yata umuulan. Ano ba? Siksik ka ng siksik? Malalaglag na ako sa kama eh. Ano bang meron ngayon ate? Bakit parang masama ang panahon? Matulog ka pa kaya, Will? Baka sa susunod, hindi na multo ang bumisita sa panaginip mo. Baka ako na, dala ang sinturon ni Lola. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako ate. Ano ba kasing napanaginipan mo? Sa totoo lang, palagi ko tong napapanaginipan. May matandang lalaki na nag-aaya sa akin na sumilip sa loob ng kwarto ni Lola. Matandang lalaki? Oo ate, gusto niya akong pumasok sa kwarto ni Lola. May itinuturo siyang kung ano sa ilalim ng kama. Ano naman kaya ang itinuturo niya? Nakapasok ka na ba sa kwarto ni Lola? Hindi pa ate, kaya nga nagtataka rin ako kung bakit paulit-ulit ang panaginip kong yun. Ay, hindi kaya may kung ano sa kwarto ni Lola? Hindi ko rin alam. Kailangang alamin natin. Mamaya, kapag umalis na si Lola, papasok tayo sa kwarto niya. Ate, wag na. Baka mahuli na naman tayo ni Lola. Hindi tayo mahuhuli. Ano ka ba? Puro ka ganyan eh. Nahuli nga tayo kagabi. Ang sakit tuloy ng tuhod ko. Parang nangingitim na nga eh. Sus, ang arte mo talaga. Para luhod lang sa asin eh. Ang hina talaga ng loob mo. Basta ate, hindi ko gusto ang plano mo. Eh di wag, ako na lang ang titingin. Isusumbong kita kay Lola.
Sige, isumbong mo. Kapag sinumbong mo ko, hindi na ako papayag na dito ka matutulog sa higaan ko. Tumabi ka kay Lola. Ayaw ko! Ang tapang palagi ng amoy ni Lola dahil sa langis na pinapahid niya. Kung ayaw mong tumabi kay Lola, sasamahan mo ko. Hindi ka ba nahihiwagaan kung bakit paulit-ulit mong napapanaginipan ng matandang lalaking yun? Baka may gusto siyang sabihin. Ate, kinakabahan ako sa mga sinasabi mo. May ikikwento ako sa'yo tungkol sa nabasa ko. Bakit mo pinatay ang ilaw? Ah! Mama, may multo! Relax ka lang. Ako lang to, no? Tinapat ko lang ang flashlight sa baba ko. Multo agad. Sus! Nakakatakot kaya. Mukha kang multo. Nilagay mo ba naman ang flashlight sa ilalim ng baba mo eh? Kainis ka talaga, ate. Matulog ka na ulit. Mamaya, may misyon tayong gagawin. At hindi ito basta-basta. Mga ilang oras lamang ay ginising sila ng kanilang lola Leticia upang magpaalam na magbabantay siya ng tindahan niya sa may talipapa. Oh, mga bata, aalis na ako ha. Opo. Ingat po kayo, Lola. Kung may matira kayong pagkain, takpan nyo na lang. Opo, Lola. Kami na po ang bahala. Hoy, Mika. Hindi ko gusto yung ngisi mo. Parang may binabala ka na namang kalokohan. Wala po Will, isumbong mo sa akin kapag may ginawa na namang kalokohan yung kapatid mo, ha? Will! Hoy! Nakikinig ka ba? Aba, parang may iniisip na naman tong batang to. Opo. Bakit ba napapadalas ang pagtutulala mo? Parang may ginagawa ka rin kababalaghan. Kasi po, Lola, nananaginip po ako tungkol sa isang lalaking may itinuturo sa kwarto. Sa kwarto namin, Lola. Palagi siyang nananaginip ng masama. Tapos, may itinuturo sa ilalim ng kama namin. Talaga ba, Will? Ha? Opo. Baka naman hindi ka nagdarasal. Hindi ba binilin ko sa inyo, lalo ka na, Will, na magdasal bago matulog? Nakakalimutan ko po eh. Kailangan ko pa bang pukpukin niyang ulo mo para masa ulo mo ang dasal? Kaya ka nagkakaroon ng masamang panaginip dahil wala kang pananampalataya. Kabisado mo ba ang dasal na itinuro ko? Hindi pa po masyado. Ay nako, bata ka. Hindi pwedeng ganyan. Hindi ba kayo nagdadasal nung nasa poder pa kayo ng tatay ninyo? Kasi Lola, hindi naman po kami relihiyoso eh. Ay kahit pa. Kailangan pa rin magdasal kahit hindi relihiyoso. Napakaraming masasamang elemento. Mga nilalang na gumagala sa paligid. Kaya ikaw, Mika, tigilan mo na yung kakaipon ng mga lumang gamit na hindi mo man lang pinadadasalan, ha? Loko ka talaga. Okay po, Lola. Aba, himala. Hindi ka nagalit o sumagot ng pabalagbag? Ito naman po si Lola, oh. Hindi naman po ako ganun. Lola, baka malate pa kayo sa pagbukas ng tindahan nyo. Alis na po kayo. Aba, bakit pinapaalis mo ka agad? May kalokohan ka sigurong balak, ano? Wala po, Lola. Nag-aalala lang po ako. Baka wala kayong kitain kung tanghali na kayong aalis. Wala namang problema sa akin ang tanghaliin sa pagtitinda. Hawak ko naman ang oras ko eh. Ikaw din, Lola. Sabi nga sa kasabihan, daig ng... ano nga yun? Ay, nakalimutan ko na. Basta Lola, yun na yun. Ewan ko sa'yo ang bata ka. Oh, siya. Dito na muna kayo, ha? Mika, may mga gulay dyan. Magluto ka na lang para sa inyo ni Will, ha? Ako na po ang bahala, Lola. Magluto na lang kayo ng gulay. Tapos yung natirang pritong hita ng manok kagabi, initin ninyo. Okay, pero paano yun? Sino kakain ng manok? Isang piraso lang yun eh. Nasaan na naman ang paggalang mo? Ay, ang sabi ko po, paano po yun? Sinong kakain po ng manok? Di ang gawin mo. Magsabaw ka ng gulay. Isahog mo ang manok. Himay-himayin mo. Ang dali ng solusyon sa problema mo, Mika. Sorry na po. Susundin po namin yan. Diyan na kayo. Ingat po kayo, Lola.
Sa unang pagkakataon nakangiting hinatid ni Mika ang kanyang lola papunta sa gate nilang gawa sa kahoy. Nagbilin si Lola Leticia na walang lalabas ng bahay. At nang makalayo na siya, patakbo si Mika na pumasok sa loob. Will, halika na. Ate, hindi ko pa natatapos tong kamote ko. Nag-aalmusal pa ako. Huwag mo nang ubusin yan. Ngayon ang tamang oras para silipin ang kwarto ni Lola. Bilis! Si ate naman, kumakain pa nga ako. Mamaya ka na kumain. Bilisan mo na. Kainis naman. Anong sinabi mo? Sabi ko nandyan na. Lumakad ka ng mabilis. Binibilisan ko na nga eh. Nandito na tayo. Naku, nakalakang pintuan ng kwarto. Paano natin yan bubuksan? Huwag na kasi nating silipin. Kainis ka talaga. Puro kapigil sa plano. Mali kasi to ate. Kaya nga nakakandado yan. May dahilan si Lola. Alam mo, nabasa ko sa libro, kapag ang may-ari ng kwarto ay naglalak, may tinatago yun. Ha? Wala ka talagang alam no? Ganun ang matatanda. Madaling hulaan ang mga gagawin nila. Baka may tinatago si Lola, kaya lumalabas yan sa panaginip mo. Ano pa bang nakikita mo sa panaginip? Bukod doon, wala na ako nakikita pa sa panaginip ko. Ang palagi lang niyang sinasabi ay kunin ko kung anong nasa ilalim ng kama tapos napuputol na. Hindi natin kayang sirain ang lock ni Lola. Kandado talaga ang ginamit niya. Nagbutas lang siya sa pintuan at inilusot ang kadena. Tapos ipinulupot niya at pinagdugtong para kandaduhin. Baka nga sinadya niya yan para hindi tayo mangialam. Mali ka. Ang mundo ay puno ng hiwaga, Will. Tingnan mo, may isip akong paraan para makapasok. Teka, tama. Susubukan ko ang nabasa ko sa libro kung paano magbukas ng kandado gamit ang hairpin. Ay, bahala ka na nga ate. Ay, kaso wala akong hairpin eh. Teka, hindi ba may bintana sa kwarto ni Lola? Oo ate, bakit? Halika, lumabas tayo. Ano na naman yan? Halika na, bilisan mo. Doon tayo dadaan. Hindi ba kahoy lang ang lock ni Lola ron? Sa tingin ko. Alam mo, ang pangit mong kasama sa buhay. Ang boring mo, nakakainis. Sabi nga kasi sa'yong ayaw kong sumama sa mga ganito eh. Sisilip lang naman tayo eh. Wala tayong gagawing masama. Oo na ate, nangangati ang ulo ko sa'yo. Tingnan mo, medyo malaki ang awang ng bintana. Kayang-kaya mong dukutin ang lock. Ha? Bakit ako? Alam mo naman ako. Hindi naman maliit ang braso ko para madukot yan. Sige na, bilis. Ayoko ate. Bilisan mo na. Nangungutong ka naman bigla eh. Sumunod ka. Ate mo ko. Kainis naman. Kapag hindi ka sumunod, bahala ka sa buhay mo. Sige ka. Hindi ka makakahiga sa kama ko. Sa lapag ka matutulog. Ito na ate. Parang ano naman eh. Yun, susunod ka rin pala eh. Go, Will. Kaya mo yan. Ang sikip ng butas, ate. Gamitin mo tong patpat. Dali. Akin na. Oh. Go, Will. Kaya mo yan. Susubukan ko. Ang hirap talaga eh. Huwag kang sumuko. Ang mga sumusuko ay hindi nagwawagi. Nabuksan din. Ayun! Galing ng kapatid ko. The best ka talaga. Pumasok ka na. Susunod ako sa'yo. Ayoko. Kapag hindi ka pumasok, ilalaglag kita. Ayoko talaga. Ayaw mo ha? Aray! Kainis ka ate. Tinulak mo talaga ako. Ang sakit tuloy ng puwet ko. Makulit ka kasi. Hindi naman masakit yan. Kawayan lang naman ang sahig natin eh. Ang arte mo.
Dinaganan mo pa ako. Kainis ka talaga, ate. Bilisan na natin. Isusumbong kita kay nanay kapag tumawag yun. Wow! Ang linis ng kwarto ni Lola. Kailangan, bago tayo umalis, maayos ang pwesto ng mga gamit ha, para hindi siya makahalata. Hindi talaga maganda tong ginagawa natin. Manahimik ka nga. Nandito na tayo eh. Ano pa bang pinoproblema mo dyan? Silipin na natin ang ilalim ng kama. Ate, anong nakita mo? Parang hindi ka na umimik. May malaking baul sa ilalim ng kama ni Lola. Tulungan mo ako, Will. Hilahin natin. Walang nagawa si Will kundi ang sumunod. Hinila nila ang baul palabas ng kama. Halos habulin nila ang hininga ng tuluyang mailabas ito. Hindi nila naiwasang maubos sa kapal ng alikabok. May kandado sa baul, pero hindi ito nakasara. Dahan-dahang binuksan yun ni Mika. Napanganga siya sa mga lumang gamit at mga librong bumungad sa kanila. Tingnan mo, Will. Ang daming libro ni Lola. Tingnan mo tong isa. Grabe, ang kapal ng alikabok. Uy ate, baka masira mo yan. Minsan kahit hawak mo lang Naku po, napilas kong pahina. Hindi ko sinasadya. Ate, lagot ka kay Lola niyan. Hindi niya malalaman kung hindi ka magsusumbong. Tsaka sobrang luma na kasi yung papel eh. Parang bulok na dahon, madaling mapunit. Ang dami mo pang dahilan. Umalis na nga tayo, baka may masira ka pa. Hoy, ano ka ba? Tingnan pa natin yung mga gamit dito. Ang exciting kaya. Hindi ko alam na may ganito si Lola. Ha? Ano to? Ate, tingnan mo. Ano yan? Wow! Kutsilyo ba yan? Sa tingin ko, hindi lang to basta kutsilyo. Ha? Para siyang punyal ng mga sinaunang dato. Tingnan mo yung ukit oh. Parang may simbolo. Bakit kaya to itinatago ni Lola? Timang ka talaga. Siyempre lumang gamit yan. Anong gusto mo? Nakadisplay sa sala? Feeling ko, may sentimental value yan. Ano yung sentimental value? Basta, yun na yun. Nahihirapan akong ipaliwanag sa'yo eh. Meron pa siyang damit noong lumang panahon. Oo nga. Teka, yung picture frame na nakasabit, hindi ba yan ang suot niya sa litrato? Oo nga no ate, ngayon ko lang napansin. Uy, hala, may mga larawan pa dito oh. Will, kamukha mo tong isa oh. Patingin nga. Black and white lang ang larawan pero may hawig kayo. Kinikilabutan ako sa'yo ate. Hala, tinangay ng hangin yung picture. Kunin mo Will, bilis. Kapag nawala yun, patay tayo kay Lola. Ay, sandali lang. Hinahabol ko pa. Anong kababalagan ang nangyari? Bakit biglang lumakas ang hangin? Nakuha ko na. Grabe, parang may sariling hangin na nagpapaangat sa picture. Akin na, bilis. Itago na natin. Ate, nakikita mo ba yung maliit na kahon? Saan? Hawiin mo yung damit. Makikita mo ang maliit na kahon. Oh, ayan, hinawi ko na. Nasaan ba? Ako ang kukuha. Ito oh. Wow, ang cute. Parang jewelry box ni Mama nung nasa Maynila pa tayo. Akin na nga. Ate, umalis na tayo. Hindi ko na gustong nangyayari. Sandali lang. Nagmamadali ka naman eh. Ate! Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa braso. Kunin mo yung kahon. Bakit ako? O bakit hindi ikaw? Kainis. Ate, pagkahawak ko sa kahon, humangin ng malakas. Parang electric fan na naka number 3. Naramdaman ko nga. Mukhang may malakas na enerhiya sa kahon na to. Masama ang pakiramdam ko. Huwag na natin ito ituloy. Will, nandito na tayo. Ngayon ka pa ba aatras? Ate, paano mo ipapaliwanag yung sobrang lakas na hangin na naramdaman natin? Kakaiba talaga.
Nagmumulto siguro ang may-ari ng mga gamit na yan. Walang multo rito, Will. Alam ko dahil may third eye din ako. Ang mga multong sinasabi mo, mga alaala na lang. Tingnan mo tong box. Ang ganda ng ukit. Ang kapal ng kahoy. Ano kaya ang laman yan? Hindi ko alam. Tara, buksan natin. Kapal ng alikabok. Ate, nakita mo ba yun? Oo, Will. Nang binuksan ko ang kahon, biglang may lumabas na tila itim na usok. Lumakas din ang hangin. Ate, bumukas sara ang bintana. Ay, astig! Naastigan ka pa dyan. Hindi na to tama talaga. Mukhang may kapangyarihan ng bagay na nasa loob. Oh, tingnan mo, Will. Isang kwintas. Anong klaseng kwintas yan? Hindi ko rin alam. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito. Hindi kaya agimat to? Anong agimat? Ang mga agimat ay mga proteksyon ng kung sino man ang gagamit nito. May iba't ibang hugis ang agimat. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang ganyang kwintas? Oo, pero hindi pa ako nakakita ng tunay na agimat. Palagi ko lang nababasa. Itong kwintas, kulay puti na hugis bilog at malapat. Ang sabi, may iba't ibang gamit ang mga agimat o anting-anting. Ang dami mong nalalaman sa mga ganyang bagay. Mahilig nga kasi ako sa mga misteryo at kababalaghan. Naniniwala akong ang mundo ay punong-puno ng hiwaga. Hindi kita magets. Kukunin ko to. Ate, huwag kang manguha ng gamit ni Lola. Isa lang naman eh. Hindi na niya mapapansin yun. Ate, huwag kang makulit. Huwag kang kumuha ng bagay na hindi sayo. Hindi ka na talaga nagbago. Nasa Maynila pa tayo, ganyan na ang ugali mo. Ugali kong ano? Kumukuha ng gamit na hindi sayo. Ibalik mo na yan. Mamaya gamit pala yan ng mga ninuno ni Lola at multo na ang may-ari. Una sa lahat, hindi ko itatangging mahilig akong kumuha ng mga bagay-bagay. Alam kong masama, pero hindi ko kasi mapigilan eh. Pangalawa, malamang patay na ang may-ari ng gamit na to. Itsura pa lang nito, makaluma ni. Ate, makinig ka naman kahit paminsan-minsan. Ay, oo na nga, hindi na. Ibabalik na oh. Ayan na, nakita mo? Ay, umalis na tayo rito, ate. Oo na nga. Halika na, ibalik na natin to sa ilalim ng kama, tapos alis na tayo. Palihim na inilagay ni Mika sa kanyang bulsa ang kakaibang kwintas. Inayos nila ang baul sa ilalim ng kama. Pagbalik nila sa kanilang kwarto, inilagay niya ang kwintas sa loob ng punda ng unan. Pagdating ng hapon ay dumating na ang kanilang lola. Kumain sila. Nakahinga ng maluwag si Mika nang wala silang narinig na kung ano sa kanilang lola pagkapasok sa kwarto. Naniwala si Mika na may milagrong magagawa ang kwintas, kaya kinabukasan, masaya siyang bumangon. Ngunit pagsilip niya sa kapatid, ay tila binabangungot na naman ito. Kaya ginising na naman niya ang kapatid. Will! Uy, Will! Gumising ka! Nananaginip na naman ako ng masama. Ay, mabuti nagising ka. Ayos ka lang ba? Masakit ang balikat ko, ate. Parang may mabigat na nakadagan. Ha? Ngayon mo lang ba yan naramdaman? Ngayon lang. Naku po, patingin nga ako sa noo mo. Hala, may lagnat ka. Sandali, tatawagin ko lang si Lola. Dito ka lang ha. Ate, nilalamig ako. Doon sa nakita ko sa panaginip, may isang batang lalaki. Duguan ang bibig niya at sinabi niyang ang kwintas daw ay gamitin sa tamang paraan. Kung hindi, tuluyang maliligaw. Ang weird ng mga panaginip mo. Bakit ganyan yan? Nagdasal ka ba bago matulog? Nagdadasal naman po ako. Eh bakit ganun? Binabangungot ka pa rin. Ay, hayaan mo na. Sasabihin ko muna kay Lola na may lagnat ka. Dito ka lang ha? Oo ate, salamat.
Nakakapagtaka naman. Bakit bigla siyang nilagnat? Okay pa naman siya kagabi ah. Paano kung ibigay ko ang kwintas sa kanya? Baka sakaling gumaling siya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na kinuha ko ang kwintas. Siguradong isusumbong niya ako kay Lola. Ay, bahala na nga. Kailangan kong makausap si Lola. Lola! Tao po! Lola! Sandali lang! Papunta na! Ang bilis kong nagising si Lola ngayon ah. Himala. Anong kailangan mo, Mika? Lola, tulungan niyo naman po ako. Mainit kasi si Will. Natural, mainit siya. Buhay pa siya. Ano bang sinasabi mo? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Si Will po kasi nilalagnat. Ano? Nalintikan na. Halika, puntahan natin. Tara po. Ano raw ba nangyari sa kanya? Binangungot na naman, Lola. Ginising ko siya pero pagkagising niya, sabi niya masakit ang likuran niya. Sinubukan kong hawakan ang noo niya. Nakakapaso ang init niya, Lola. Wala ka na namang galang na bata ka. Ilang beses ba kitang tuturuan? Ay, sorry po, Lola. Nakakalimutan ko po eh. Pasok na po tayo, Lola. Bakit ang dilim naman ng kwarto niyo? Sorry po, hindi na masyadong nakapag-ayos ng kwarto eh. Will, iho, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Lola, nilalamig po ako at ang bigat ng pakiramdam ko. Oo nga, inaapoy ka ng lagnat. Mika! Bakit po? Magpakulo ka nga muna ng tubig. Magdala ka na rin ng bimpo at kapag may mainit na tubig ka na, ibuhos mo sa palangganita. Maglagay ka ng kaunting tubig na hindi mainit. Madali ka! Opo, Lola. Walang inaksayang oras si Mika at sinunod ang utos ng lola niya. Matapos noon ay hinatid niya ang palangganita sa kwarto. Pinunasan ni Lola ng bimpo na isinawsaw sa maligamgam na tubig ang buong katawan ni Will habang bumubulong. Ilang araw nang naging ganon ang sitwasyon ni Will at palagi pa rin itong binabangungot. Kaya imbis na makagala siya, ay napirmi siya sa bahay at nag-alaga kay Will. Kung minsan ay nawawala ang lagnat nito pero hindi ang sakit ng katawan. Gabi na at nagpasama si Will sa banyo dahil natatakot ito. Saktong magbabanyo rin siya para maglinis ng katawan. Matagal ka pa ba dyan sa loob, Will? Will, gising ka pa ba? Saglit na lang, ate. Akala ko nakatulog ka na eh. Huwag kang magbababad ng katawan ha. Baka lagnatin ka na naman. Oo, ate. Hay, salamat. Nagbukas din ang pinto. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit nakangiwi ka? Ang sakit kasi ng katawan ko, ate. Parang may nakadagan. Sobrang sakit ba talaga? Oo, kung minsan, nahihirapan akong huminga. Kaya madalas lang akong nakahiga. Bakit hindi mo sinasabi kay Lola? Nahihiya ako, ate. Imbis na pagbabantay lang sa tindahan niya ang aatupagin niya, kailangan pa niya akong asikasuhin. Baliw ka talaga. Kesa naman araw-araw kang ganyan na pabalik-balik ang lagnat. Tingnan mo, nakukuba ka na rin. Mabigat nga kasi ang balikat ko, ate. Hala, pumapahangit ka na. Si ate naman eh. Joke lang. Pero, seryoso, kumukuba ka na talaga. Gusto ko nang gumaling. Napapagod na ako. Ang bigat palagi ng pakiramdam ko. Kaya nga dapat gumaling ka na. Mauuna na ako sa iyo, ate ha. Kaya mo na bang maglakad nang ikaw lang mag-isa? Kaya ko naman. Sige na, umalis ka na dyan sa tapat ng salamin. Aalis na. Tama na yan. Hinaharangan mo ang kagandahan ko. Teka, ano yun? Pagkalagpas niya, nagip ng mata ko na parang may nakapasan sa balikat ni Will. Hindi ako makagalaw. Anong nilalang yun? Ate, okay ka lang? Ha? Ano? Wala. Okay lang ako. Magpahinga ka na. Anong klaseng nilalang yun? Ito ang unang beses kong makaramdam ng takot. Hindi ko mapigilang
manginig sa takot. Hindi kaya nagkakasakit si Will ay dahil sa kwintas na kinuha ko. Naku, hindi pwede. Kailangan ko nang itapon ang kwintas. Kawawa naman ang kapatid ko. Unang beses niyang makaramdam ng kilabot sa kanyang katawan. Naisip niyang may kinalaman ng kwintas sa nangyayari sa kanyang kapatid. Kaya palihim niya yung kinuha at itinapon sa isang kanal malapit sa kanilang bahay. Hindi naman kasi niya may babalik ito sa loob ng kwarto ng kanyang lola dahil baka lalo siyang mahuli at mapagalitan. Dumaan ang mga araw at nawala ang lagnat ni Will. Pero palagi pa rin itong binabangungot at masakit pa rin ang balikat. Naisip ng lola nila na dalhin ito sa isang manghihilot. Kakilala ng lola nila ang manghihilot na si Mang Ben. Tapos ko na siyang hilutin. Salamat, Ben. Will, maayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo po. Makinig ka, bata. Hindi yan kaagad na mawawala. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ikaw ay gagambalain ng mga nilalang. Hindi ka nila patatahimikin hanggat hindi niya nakukuha ang bagay na yon. Hoy, Ben! Anong ibig mo sabihin? Tinatakot mo ang apo ko. Bahala ka kung hindi ka maniniwala, Leticia. Pero sa darating na mga araw, lalapit sila sa inyo upang kunin ang matagal na nilang inaasam. Loko ka talaga, Ben. Tinatakot mo lang ang mga apo ko eh. Salamat ha sa paghilot mo sa apo ko. Ati akong albularyo, Leticia. Alam mong may katotohanan ng mga sinasabi ko. Hindi nyo matatakasan ang kapalaran ng angkan ninyo. Matagal nang naging tahimik ang buhay namin. Magtutuloy-tuloy na yon. Hindi mo ba nararamdaman ang nakaambang panganib? Ben, tinatakot mo lang ang mga apo ko. Aalis na kami. Ito ang bayad ko. Kumain ka ha at huwag magpagutom. Binibigyan lamang kita ng babala, aking kaibigan. Will. Will ang pangalan mo, tama? Opo. Kunin mo itong makabuhay. Kapag may kakaibang lumapit sa'yo, hampasin mo lamang nito. Ano bang ginagawa mo, Ben? Hindi namin kailangan yan. Hindi naman kami sinasalakay ng aswang. Kahit pa. Kunin mo ito, iyo. Hindi ka dapat matakot sa kanila. Sige po. Salamat po. Oo na. Sige na. Aalis na kami. Halika na, Will. Pagbabago ang takbo ng buhay mo, Will. Ikaw ang napili ng kwintas. Paano niya nalaman ng tungkol sa kwintas? Tumigil ka na nga, Ben. Baka lalong bangungutin itong apo ko eh. Loko ka talaga. Basta kapag kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mag-alinlangan na puntahan ako. Oo na. Leticia, palagi ka namang may dalang asin, hindi ba? Ha? Wala akong asin pero palagi akong may kutsilyo. Magmula ngayon, dapat lagi ka nang may dalang asin. Lola, halika na po. Will, tara na. Ito na nga, naglalakad na. Will, huwag mong intindihin ang sinabi ni Mang Ben. Lola, ate, natatakot po ako. Ano ba namang bata ito? Wala na lang naging bukang bibig kundi natatakot siya. Napakaduwag. Paano ako makakalakad ng maayos dyan? Sige nga, kung nakakunyapit ka niyang ganyan sa braso ko. Will, baka naman matumba si Lola Leticia niyan. Dito ka na lang sa gilid ko. Sige ate, parang ayaw ko na rito. Gusto ko nang umuwi sa Maynila. Ikaw na bata ka. Umuwi ka mag-isa. Bahala ka. Lola, habang lumalayo po tayo sa bahay ni Mang Ben, sinundan niya po tayo ng tingin. At nakatitig pa rin po siya sa atin. Paano niyo po ba naging kaibigan ng manghihilot na yan? Baliw ba siya? Huwag mong iparinig sa kanya ang sinabi mo at baka bigla ka nalang patulan nun. Pero bakit niyo po ba naging kaibigan niyang si Mang Ben? Mahabang istorya pero dating albularyo si Ben. Tumigil lang siya dahil sa tuwing nanggagamot siya, sa kanya gumaganti ang mga nilalang. Bakit po? Ganun talaga kapag hindi ka gaanong malakas na albularyo. Tatalunin ka nila. At sa kaso niya, natalo niya naman sa tulong ng mga magulang niya pero natakot na siyang bumalik sa dati niyang gawain hanggang sa namatay ang mga ito.
Siya pala ang magandang kausap tungkol sa mga mahiwagang bagay. Nako, Mika. Huwag mong puntahan si Ben na wala ako, ha? Iba magalit yon. Ikaw rin, baka kulamin ka. Si Lola naman, tinatakot mo na naman po ako eh. O siya, bilisan nyo na maglakad at baka abutan tayo ng dilim. Lola, narinig niyo po ba yun? Lola, may malaking ibon sa itaas natin. Napatingin sila sa itaas. Padilim na ang paligid dahil palubog na ang araw. Sa itaas nila ay may umiikot na malaking ibon. Nakanganga sila at nagtataka kung anong klaseng ibon yun. Sinabi ni Lola Leticia na tumakbo na sila dahil sa masama ang kutob nito. Hindi pa sila nakakalayo ay sumugod na ang ibon papunta sa kanila. Hinawakan ni Lola Leticia ang ulo ng dalawang bata at sabay silang yumuko upang hindi sila madagit ng ibon. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Pabalik na naman siya. Yuko mga apo! Aray ko, Lola! Yung pagsubsob niyo po sa ulo ko, grabe naman. Halos sumalik na ako sa lupa eh. Lola, natatakot na ako. Uwi na tayo. Bakit kaya tayo sinasalakay ng hayop na yan? Kainis naman. Hindi lang yan normal na hayop. Sa tingin ko, tama si Ben. Mukhang ginagambala na tayo ng mga aswang. Ano po? Aswang? Pero nakapagtataka, bakit tayo aaswangin? Baka po gutom na sila kaya gusto nila tayong kainin. Ayoko na. Uwi na tayo. Tumakbo na tayo. Dalian ninyo. Lola, pabalik na naman siya. Diyos ko, ayoko pang maging pagkain ng aswang. Takbo na! Lola! Naku po, nadapa si Lola. Sandali lang, Will. Babalikan ko siya. Ang bilis mo kasing tumakbo eh. Naiiwan tuloy si Lola. Lola! Tumakbo na kayo! Bilis! Hindi, Lola. Hindi ka namin iiwan dito. Kaya ko ang sarili ko. Protektahan mo si Will. Will! Naku po, hindi. Pumaba na ang ibon at nakatingin lang kay Will. Will, tumayo ka na! Bakit nakaupo ka lang sa lupa? Will! Apo! Lola! Tulong po! May malaking ibon! Layuan mo ang apo ko! Akma na sanang susugod ang matanda habang nakaamba ang kanyang dalang kutsilyo. Ngunit pumagaspas ang aswang. Sa sobrang lakas ay lumipad ang mga parte ng lupa kaya napuwing ang matanda. Si Mika naman ay buong tapang na binabato ang ibon habang umuusal ng panalangin. Sumigaw ng pagkalakas-lakas ang ibon at umalingaw-ngaw ito sa paligid. Halos mabingi silang maglolola. Natumba si Mika at tumama ang ulo niya sa bato kaya nahilo ito. Hindi kaagad ito nakagalaw. Nang bumangon siya ay nakita niya si Will na hinahampas ang ibon ng hawak na makabuhay. Umanga siya sa kapatid. Nagawa nitong itaboy ang aswang. Wow, Will! Ang tapang mo! Nagawa mong itaboy ang aswang! Ate! Akala ko mamamatay na ako. Hindi ka namatay. Ang galing mo nga eh. Ay, sandali. Puntahan muna natin si Lola. Mga apo, tulong! Nawalan ako ng balanse. Hindi ako makatayo kaagad. Humawak po kayo sa braso ko, Lola. Itatayo ko po kayo. Dahan-dahan po. Ay, salamat. Nakatayo rin. Sumakit ang balakang ko roon. Nasaan na ang aswang? Lumipad na bang talaga? Wala na po siya. Tinaboy na siya ni Will. Totoo ba, Will? Sinunod ko lang po ang payo ni Mang Ben. Hinampas ko po sa hayop na yun ang halaman na to. Teka, paano kayang nalaman ni Mang Ben na susugurin tayo ng aswang? Sa tingin ko, may masamang nangyayari rito. Umuwi na tayo at baka magtawag pa siya ng ibang kasama. Nakarating sila sa bahay na hindi na muling sinalakay ng aswang. Pagka-uwi nila ay nagsaboy ng asin ang kanilang lola sa labas ng bahay. Inutusan din silang maglagay ng mga bawang sa kanilang bintana. Gulong-gulo ang maglolola sa nangyari. Pero may hinala si Mika
na baka nga may kinalaman ng kwintas na kinuha niya. Pero itinapon niya na ito, kaya dapat ay hindi na sila guluhin ng mga nilalang. Sinabihan sila ng kanilang lola na maglagay ng kahit kalahating basong asin sa tabi nila at magdasal bago matulog. Mahimbing na silang natutulog nang magising si Mika dahil narinig niyang umuungol ang kapatid. Ano ba yan? Pinapangungot na naman ng batang to. Will, gumising ka. Pinabangungot ka na naman eh. Inaantok pa ako eh. Ayoko pang dumilat. Please naman, gumising ka na. Will, bakit hindi siya gumigising? Ha? Ano yun? Bakit parang may tumatawa? Will! Mika! Sino ang tumatawa? Bakit wala akong nakikita? Mika! Buksan mo ang pinto! Lola, nandyan na po. Bakit ba ang tagal mo magbukas ng pinto? Lola, ayaw magising ni Will. Kanina ko pa siya ginigising. Hanggang sa kwarto ko nga naririnig kong ungol niya. Lola, hindi ko alam kung anong gagawin. Will! Ano po ang gagawin natin? Naririnig ko po na may tumatawa. Hindi ko makita. Wala akong kakayahang makakita ng nilalang. Paano na, Lola? Ano pong gagawin natin? Kailangan natin gisingin si Will. Gisingin mo siya, dali. Ako na ang bahala magsaboy ng holy water at magdasal. Hahampasin ko ang katawan niya nitong palaspas. Sige po. Lumayas ka sa apo ko! Layuan mo siya! Will! Kumising ka na, Will! Will, gising! Will, huy! Kumising ka! Kung kailangan kitang sampalin, gagawin ko talaga. Ano? Hindi ka talaga gigising, ha? Will! Kapag hindi ka nagising, pipisilin ko yung itlog mo! Lola, naririnig ko pa rin na tumatawa yung babae. Wala tayong magagawa. Kailangan niyang magising sa sarili niya. Will, gising! Ayaw mo talaga, ha? Ayan, malakas yung sampal ko, ha? Hindi ka pa rin nagising? Kainis naman. Daganan kaya kita. Mika! Ano nangyayari sa'yo? Lola, naninigas po ang katawan niya. Lola, nakikita ko na po kung sinong tumatawa. Sino? May babaeng nakaupo sa ibabaw ni Will. Matabang nilalang. Gisingin mo na si Will. Sa tingin ko, isa siyang batibat. Kapag nagtagumpay siya, mamamatay ang kapatid mo. Will, gising, bilis! Ay, bahala na. Sasampalin na lang kita ng paulit-ulit. Ayaw talagang magising. Mika, ano nangyayari sa'yo? Anong gagawin ko? Nakakainis ang tawa ng nilalang na to. Pero hindi ko siya mahawakan. Hindi rin siya tinatablan ng ginagawa ni Lola. Umalis kang pangit ka! Tigilan mo mga apo ko! Will, gumising ka na! Nagising na siya! Nawala na ang nilalang kay Will! Panaginip. Panaginip lang pala. Will! Diyos ko po, apo ko! Salamat naman at gising ka na. Lola, akala ko mamamatay na ako. Salamat naman at nagising ka na. Saglit lang, hihiga muna ako sa sahig. Inaantok pa ako eh, Diyos ko. Ay, naku, Will. Kailangan kaya tang bantayan palagi. Akala ko hindi ka na magigising, apo. Tumakbo kagad ako rito nang marinig kita eh. Kung hindi ka nagising, makukuha ka na sana ng batibat at napapatay ka. Batibat? Ano po yun? Isang mapaghiganting espiritu ang batibat. Sa gitna ng gabi, kapag ang biktima ay mahimbing na natutulog, umuupo siya sa dibdib na natutulog hanggang sa hindi na makahinga ang kawawang biktima. Yun pala ang batibat. Kaya po ba siya binabangungot ay dahil po ron, Lola?
Sa tingin ko, yun nga ang dahilan. Ang panaginip ko po ay may batang lalaki po na nakatingin sa akin habang sinasakal ako ng matandang babae. Nakatingin lang siya sa akin habang sinasakal ako. Basta po, yung bata, palagi ko po siyang napapanaginipan. Dati po, matandang lalaki. Ngayon po yung batang lalaki na po. Batang lalaki? Sino kaya ang batang yun? At bakit ka rin ginugulo ng batibat? Kailangan natin ng tulong ni Ben tungkol sa mga ganito. Pansamantala, suotin mo muna itong rosaryo. Sa iyo na muna yan, para hindi ka nagambalain pa ng batibat. Hihingi ako ng tulong kay Ben para maitaboy natin sila. Pero hindi po ba huminto na po si Mang Ben sa pagiging albularyo? Sana ay matulungan tayo. Pumikit ka, Will. Po? Hinawakan ni Leticia ang ulo ng apo at taimtim itong dinasalana. Pagkatapos ay inihipan nito ang ibabaw. Habang ginagawa yun ng kanyang lola, ay napansin ni Mika ang kumikinang na bagay sa ilalim ng kama. Laking gulat niya nang makita ang kwintas na tinapon niya. Nagtataka man ay muli niya itong kinuha at ibinulsa. Kinaumagahan na, nang wala na ang kanyang lola, ay saglit siyang pumunta sa likod bahay upang ibaw nito. Ngunit kinagabihan ni nakita na naman niya ang kwintas na nasa ibabaw ng kama. Paparating na si Will galing sa banyo, kaya para itago ito, ay nilagay niya ito sa loob ng una ng kapatid. Ate? Ay, alam mo ka! Ay, ginulat mo naman ako, Will. Anong ginagawa mo? Ha? Wala naman. Tinitingnan ko lang ng mabuti at pinagpag ko lang ang mga unan. Tulog ka na. Will, Mika, Po? Ano po yun, Lola? sa kwarto ko na muna kayo matulog. Bakit po? Anong bakit po? Gusto mo bang mangyari ulit ang nangyari sa'yo? Paano kung bangungutin ka ulit? Kaya para sa ikapapanatag ng lahat, magsama-sama muna tayo sa iisang kwarto. Magandang ideya yan, Lola. Sige po. Kukunin ko lang po ang unan ko. Sumunod na kayong dalawa sa akin, ha? Lola, pwede po bang magpaiwan? Dito na lang po ako sa kwarto ko. Hindi pwede, Mika. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Mas maganda kung magkakasama tayong tatlo sa kwarto. May duyan akong inilagay sa kwarto ko. Pwede ka roong mahiga kung gusto mo. Tama ang sinabi ni Lola, ate. Mas maganda kung magkakasama tayo. Kasi naman ikaw pa nga lang nakatabi ko, naiirita na ako. Si Lola pa kaya? Hoy, bata ka. Naririnig kita, ha? Bunganga nito. Sa ayaw at sa gusto ninyo, magsasama tayo sa iisang kwarto. Pansamantala lang naman. Ano na, dali. Lola, susunod na po kami. O sige, hintayin ko kayo ron, ha? Opo. Ay, naku naman! Ayokong katabi si Lola. Sana kayong dalawa na lang Ano ka ba, ate? Kung kami lang dalawa, paano kung ikaw naman ang atakihin tapos wala kami sa tabi mo? Maganda nga ang plano ni Lola Ayoko pa naman ng amoy ni Lola tuwing gabi. Lagi siyang nagpapahid ng matapang na amoy ng langis. Hindi ko alam kung para saan yun pero ang baho talaga. Nananapak ang amoy Kesa naman ikaw ang dalawin ng batibat. Ay, oo nga pala. Anong ginagawa mo riyan sa cabinet mo? Sandali lang. Nasaan na kaya yun? Aha, ito na. Libro? Aanhin mo yan. Dito ko nabasa ang tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Mga aswang, agimat, mga multo at elemento ang nakasulat dito. Nandito rin ang tungkol sa batibat na sinasabi mo. Hala, hindi totoo to. Bakit? Anong nakita mo? Tingnan mo to. Yung ano? Yan Hindi ba parang parehas ng kwintas na nakita natin sa baul ni Lola? Oo nga. Ibig sabihin, ayon dito sa libro, ang anting-anting na yun ay pwedeng proteksyon laban sa mga nilalang. Ate, may kumakatok sa bintana natin. Pati sa dingding,
Kumakatok. Ano ba naman? Wala pang gabi na pwede tayong matulog ng matiwasay. Puro na lang ganito. Palakas ng palakas ang katok niya. Lola! Lola! May nagugulo na naman! Ate, labas na tayo please. Natatakot na naman ako. Halika na, dalian mo! Ito na ate, tara na. Lola! Lola! Oh, bakit? Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? May kumakatok na naman po. Sa tingin namin ay yung halimaw na naman. Ha? Kapag tinamaan ka talaga na lintek, bakit kaya palagi may nanggugulo sa buhay natin? Lola, pati sa bintana mo kumakatok siya. Sus Mio Marimar! Hindi niyo ba talaga kami patatahimikin? Loko mga aswang to ah! Lola! May kung ano pong pumapasok sa siwang ng bintana! Parang mahabang dila. Mika! Iabot mo sa akin ang palaspas! Ito po, Lola! Magtulungan kayo ni Will. Sabuyan ninyo ng asin. Opo, Lola! Ito yung asin ate, sabuyan natin siya. Ano yun? Mayroon din sa bubong? Hoy! Umalis ka dyan! Lola, meron din po sa pintuan. Kinakalabog na po nila ng sabay-sabay ang paligid ng bahay natin. Huwag kayong matakot. Lalo lang nila tayong tatakutin kapag nagpadala kayo sa emosyon ninyo. Bakit po kaya tayo inaaswang? Wala naman pong buntis dito eh. Hindi lahat ng aswang buntis ang punterya. Pwede nilang patayin ng kahit na sino kapag tinamaan sila ng tawag ng laman. May uri rin ng aswang na kapag may sakit ang isang tao, sa kanila balak patayin. Kaya po siguro nila tayo hinahabol ay dahil nagkasakit po ako. May iba pa akong naiisip na dahilan. Pero napaka-imposible nun. Lola! Nasira na po nila ang pinto! Diyos ko po! Pumeso kayo sa likuran ko, dali! Will, nasa iyo pa ba ang makabuhay na ibinigay ni Ben? Nasa akin pa po, Lola. Gamitin mo yan kapag merong umatake sa'yo. Nagulat ang maglola na may malakas na puwersang sumipa sa pintuan. Nasira yun at pumasok ang isang aswang na tila gumagapang kung maglakad. Mahaba ang dila nito at dinig na dinig ang tunog ng kanyang paglalaway. Inatake nito ang kanilang lola sa pamamagitan ng matalas nitong dila. Hinampas naman ito ng matanda ng kanyang palaspas na may holy water, kaya nalapnos ang dila nito. Mabilis kumilos ang aswang at nagpagala-gala siya sa loob ng bahay. Halos hindi nila ito mahuli. Nagulat na lamang si Mika nang nasa harapan na niya ang kalaban at nakangisi sa kanya. Pinuluputan siya nito gamit ang dila at itinakbo palabas. Tulong! Lola! Will! Tulungan niyo ako! Ate! Mika! Hoy! Aswang ka! Bitiwan mo ang apo ko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, sabi! Ano ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Ay, Diyos ko po. Mabuti na lang at huminto na siya. Nasaan ako? Bitiwan mo nga ako! Aba, pinitiwan nga ako. Saan nagpunta yun? Saang parte na ba ako ng lugar namin? Mapuno rito at mataas. Nasa bandang bundok na yata ako. Teka, masukal ang lugar na to ah. Kailangan kong makalayo. Ayun ang bahay. Tanaw na tanaw rito. Pwisit naman na aswang to. Inilabas pa ako. Ate! Ang layo mo naman! Will! Huh? Ano yun? Yung aswang na ibon, nasa itaas ko. Umiikot siya. Will, mag-iingat ka! Tumingala ka! Mika! Naririnig ko sila. Lola! Papunta na po! Ano to?
Nakapulupot pa ang dila niya sa may paa ko. Nakatago siya sa isang puno. Paano niya yun nagawa? Ha? Hindi konektado ang dila niya ito sa ibon na nasa itaas. Ibig sabihin, kailangan ko silang paalalahanan. Lola! Will! Hindi ako makaalis! May nakapulupot sa aking dila ng aswang! Magkaiba sila ng ibon sa itaas! Dalawang aswang ang kalaban natin! Apo! Mag-iingat ka! Nang malapit na si Will sa pwesto ng kanyang kapatid, ay sumugod ang lumilipad na aswang. Gusto niyang dagitin si Will. Napapasigaw na lamang si Mika at ang kanyang lola kada susubukan ng aswang na kunin si Will. Ang dating iyakin at matatakutin ay matapang na ngayong hinahampas ang makabuhay sa ere upang maitaboy lamang ang aswang. Napapanganga si Mika nang makita kung gaano katapang ang kapatid para lamang matulungan siya. Ngunit nagtaka siya nang susugurin dapat ito. Umatras ang aswang dahil may nagliwanag sa bulsa ni Will. Tila nasilaw ang aswang at lumipad palayo. Nawala rin ang isang aswang na pumulupot sa kanyang paa. Ano ang bagay na yun? Okay ka lang, ate? Oo, ayos lang ako. Ang galing mo ron Ang tapang ng ginawa mo. Wala akong choice, ate. Noong nakita kita, sabi ko kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob para lumaban. May kung anong energy akong naramdaman. Nakita ko, may lumiwanag sa bulsa mo. Talaga? Patingin ako Ano naman ang magliliwanag dyan? Baka guni-guni mo lang. Ha? Ang kwintas. Bakit nasa bulsa ko yan? Hindi ko rin alam. Ate, maniwala ka. Hindi ko yan kinuha sa baul ni Lola. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Itago mo lang ulit sa bulsa mo. Pero maniwala ka. Hindi ko talaga yan kinuha. Alam ko. Dahil ako ang kumuha niyan. Ha? Ate, ikaw ang naglagay nito sa bulsa ko? Hindi. Sa loob ng unan mo, doon ko nilagay yan. Pero hindi ko alam kung bakit napunta yan sa bulsa mo. Siguro, talagang mahiwaga ang kwintas na yan. Narinig mo ba yun, ate? May umatungal. Umalis na tayo rito. Itago mo ulit ito sa bulsa mo. Napagod ako ron. Ang galing mo, Will. Nataboy mo ang mga aswang. Paano mo? Sandali lang. Hiningal ako. Lola, huwag na po kayong magsalita at baka lalo pa kayong hingalin. Dapat hindi na po kayo sumunod. Akala ko kasi mapapahamak kayo. Hindi mo na pala kailangan ng tulong ko. Lola, kailangan na po nating umuwi. Naku po, maglalakad na naman ako. Gusto niyo po bang buhatin na lang po namin kayo? Sira ulo. Mamaya ilaglag niyo pa ako. Siguro po, kung may aswang nahahabol sa atin, mapapabilis ang takbo natin. Ate, ayoko na makipaglaban sa aswang. Nanlalambot na naman ang tuhod ko. Halika na, umalis na tayo rito. Naglakad silang tatlo pauwi ng bahay. Halos kalad ka rin na ni Mika ang lola niya. Makalayo lamang sa masukal na bahaging yun ng kanilang lugar. Natatakot siya na baka bumalik ang mga umatake sa kanila. Nang makauwi sila'y nagpasya si Mika na sabihin ang katotohanan sa kanilang lola. May hinala kasi siya na ang kwintas na yun ang punot dulo ng lahat ng nangyayari. Salamat at nakaupo rin sa tumba-tumba ko. Hindi ko akalain na susugurin tayo ng mga aswang. Ay, sumakit ang mga kasukasuan ko sa kanila. Lintik na yan. Lola, may gusto po akong sabihin. Sandali lang, Mika. Pagpahingahin mo muna ako. Gusto niyo po ba ng tubig? Ikuha mo nga ako. Naisip mo na lang din. Lola, ayos lang po ba talaga kayo? Ay, oo nga. Ayos lang ako. Ngayon na lang ulit ako nakaranas na sundan ng mga aswang. Nagtataka ako kung bakit kaya. Ito na po ang tubig, Lola. Salamat. Ate, anong sasabihin mo kay Lola?
Sabihin na natin ang totoo. Hindi ko na kayang maglihim sa kanya. Ilagay mo nga itong baso sa kusina, Will. Opo, Sandali lang. Akin ang kwintas. ito sa bulsa ko. Anong pinagbubulungan ninyo dyan? Lola, may sasabihin po ako sa inyo. Ano ba yon? May kasalanan po kami sa inyo. Ano? Nung wala kayo, pumasok po kami sa kwarto nyo. Paano kayo nakapasok nakakandado ang pintuan? Sa bintana po kami dumaan. Tiningnan po namin ang baul nyo sa ilalim ng kama. Ano? Mga bata kayo! Bakit kayo nangingialam ng gamit na hindi naman sa inyo? Sorry na po, Lola. Wala akong lakas para parusahan kayo ngayon. Ano bang ginawa ninyo? Kasi Lola, sa tingin ko po, ito ang dahilan kung bakit tayo inaaswang. Ano ba yan? Ate, ipakita mo na. Ito po. Mika! Will! Anong ginawa ninyo? Paano niyo nakuha ang kwintas na yan? Ako pong nakakita niyan sa baul, Lola. Itinuro ko po kay Ate Mika. Noong una po, akala ko pampaswerte siya. Kaso, simula nung tinabi ko siya, nagkasakit po si Will at nagpapabalik-balik lang. Loko kayo mga bata kayo! Kaya naman pala tayo inaaswang. Lola, inaamin ko po na kasama ako sa pagpasok sa kwarto mo. Pero sinabihan ko po si ate na huwag manguha ng gamit. Pasensya na po, kasalanan ko po talaga. Palihim ko pong tinago yan kay Will. Yang talagang kamay mo, Mika. Ang likot-likot. Ayoko magalit ha, dahil alam kong pagod kayo at natatakot. Pero Diyos ko naman. Ano ba naman kayo mga bata kayo? Sinabi ko na sa inyong kapag hindi ninyo pag-aari, huwag ninyong dalawin. Sorry na po, Lola. Hindi na po mauulit. Alam nyo ba kung ano ito? Pwede kayong ipahamak ng kwintas na ito. Noong una po, ang alam ko lang po agimat siya. Nabasa ko rin po yun sa libro Pero hindi ko po alam kung bakit imbis na layuan tayo ng mga aswang, parang nilulusob tayo. Ay, ibigay mo na yan sa akin. Ito po. Itatago ko muna siya sa bimpong ito. Lola, gusto ko pong malaman kung ano po ang tunay na kapangyarihan ng agimat na yan. Ano yun? Naririnig niyo po ba yun? Parang may mga sumisigaw at umiiyak na mga tao. Iba't ibang boses. Nakakabingi. Ako rin. Naririnig ko sila. Ito ang mahirap kapag may third eye ang pamilya. Lahat tayo nakakarinig. Ano pong gagawin natin? Sinasabi ko na nga ba nakapahamakan lang ang dulot ng kwintas na to? Well, takpad mong magkabilang tenga mo. Ginagawa ko na po, Lola. Kaso naririnig ko pa rin ang mga hiyaw at sigaw nila. Kailangan natin silang labanan. Lola, nagliliwanag na naman po ang kwintas. Kanina, nagliwanag din po yan nung susugurin na si Will ng aswang. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sa tingin ko, hinahatak sila ng kwintas palapit sa atin. Hindi ko na po talaga maintindihan. Paano hinahatak po sila ng kwintas? Pero kanina, tumakbo sila nang magliwanag po yun sa bulsa ni Will. Magpahid kayo ng holy water sa inyong tainga, tapos magdasal tayo. Dali na! Okay po. Natahimik silang tatlo at hinintay matapos ang pagdarasal ni Lola Leticia. Nawala ang mga hiyaw at iyak na naririnig nilang tatlo, kaya humanga siya sa ginawa ng Lola. Hindi ko na po sila naririnig. Paano po ninyo nagawa yun? Tinuruan ako ng lola ko ng mga simpleng dasal. Pero syempre, hindi ako ganun kagaling. Ano po ba yung mga naririnig natin? Bakit po sila sumisigaw, umiiyak, at may ibang parang nasasaktan ng pagsigaw? Ang mga narinig natin ay mga kaluluwa ng ating mga kamag-anak. Ano po? Bakit naman maririnig ni Will ang mga yun? Makinig kayo sa ikukwento ko. Itong kwintas o agimat na ito, tinatawag itong tuway-tuway. Isa itong malakas na agimat. Tuway-tuway?
At ang gagamit nito, dapat malakas ang loob at mabuti ang puso. Dahil kung mapupunta ito sa ganid at gagamitin sa masama, mababahiran din ito ng kasamaan hanggang sa kontrolin ka ng agimat. Bakit po kayo may ganyang agimat? Ang tuway-tuway na ito ay buto galing sa isa sa angkan natin. Ang huling aswang sa pamilya na si Lolo Junel. Aswang? Tama ang narinig ninyo. Galing tayo sa lahi ng mga aswang. Bata pa nang mamatay si Lolo Junel sa hindi inaasahang sakit. Dahil doon, hindi na niya naipasa ang pagiging aswang sa ating henerasyon. Ang kalololohan ay naisipang gawing gabay si Lolo Junel. Kaya kinuha nila ang tuway-tuway nito at ginawang agimat sa pag-aakalang magiging malakas itong agimat na poprotekta sa sino mang gagamit. Kung proteksyon po ang agimat na ito, bakit po walang gumagamit? Dahil sa malakas itong kapangyarihan, halos lahat ng angkan natin ninais ng makuha ang agimat upang maproteksyonan sila laban sa masasamang espiritu, elemento o maging mga aswang. Bukod pa ron, may hatid din itong swerte sa negosyo. Pero may kapalit ang lahat ng tinatamasa nilang yaman. Kung ang hangarin hindi busilak. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang mabuting motibo ng agimat ay nabahiran ng masamang intensyon. Nang mapasa kamay ito ni Lolo Danilo, ginamit niya ang kayamanang natamasa upang magyabang at tapakan ng ibang tao. Kaya naman ang naging kapalit noon, namatay ang kanyang anak sa sakit gaya ng kay Lolo Junel. Namatay rin siya dahil dulot ng kalungkutan. Matapos niyang mamatay, doon na nagkagulo kung kanino mapupunta ang tuway-tuway. Nagpatayan, nagsisihan ang mga naiwan sa pamilya. Lahat nais makuha ang tuway-tuway. Ano pong nangyari pagkatapos nun? Dahil sa sigalot na nangyari, minabuti ng aking lolo na walang gagamit nito. At sa tulong ng aking ina na isang manggagamot, dinasalan nila ang munting kahon kung saan nila inilagay ang kwintas upang walang makakita nito. Sinabi nilang sinunog ni tatay ang kwintas pero ang totoo, walang bagay na nakasisira sa agimat. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakita niyo to. Dahil malakas ang orasyon na ginamit ng nanay ko rito. Base po sa mga nababasa ko, Lola Leticia, ang mga mutya at agimat ay namimili ng kanilang magiging amo. Hindi sila ang napili ng agimat, kaya kabaliktaran po ang nangyari sa kanila? Tama ka. Kaya nga imbis na maging magandang takbo ng buhay ng mga gumamit nito, naging delubyo. Hindi kaya si Will ang napili nila? Bakit ako? Yun nga ang nasa isip ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga nasaksihan ang tunay na kapangyarihan ng tuway-tuway. Kaya hindi ko rin masasagot kung bakit naaakit ang mga aswang dito. Will, mag-iingat ka. Opo. Matulog na tayo. Bukas pupunta tayo kay Ben upang magpatulong. Ibabalik ko na lang ito sa baul. Halina kayo. Kahit nahihirapan ay pinilit nilang matulog upang makabawi ng lakas. Ngunit kahit anong gawin nila, ay hindi talaga sila tinitigilan ng mga nilalang. Sa panaginip ni Mika, naroon siya sa abandonadong bahay na kanilang pinuntahan. Pumasok siya sa loob. Naririnig niya ang pagtipa ng isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. Naririnig din ni Mika ang weirdong tawa nito. Pinagmasdan niya ang paligid. Ito ay puno ng mga lumang kagamitan na ginagamit sa mga ritual. Uminto ang pagtipa ng babae sa makinilya. Marahan itong lumingon sa kanya. Maputla ang mukha nito. Ngunit malalim ang paligid ng mga mata. Mahaba ang buhok at kulay itim ang labi. Bakit hindi ako? Ha? Bakit hindi ako? Anong sinasabi mo?
Bakit hindi ako? Aray! Huwag mo akong sakalin! Bakit hindi ako? Bakit hindi ako? Bakit hindi ako? Bitiwan mo ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Bitiwan mo ako, sabi! Mabuti na lang nakabitiw ako sa pagsakal niya. Ano bang problema mo? Hindi ba mas magaling ako sa kanya? Bakit hindi ako ang pinili? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sino ka? Bakit ako nandito? Mas magaling ka sa kanya pero bakit siya ang pinili? Anong sinasabi mo? Mas matapang ka kaysa kay Will pero bakit sa kanya napunta ang tuway-tuway? Ha? Hindi ka pinili ng agimat. Sa tingin niya mahina kang tao. Hindi ako pinili? Bakit hindi ka niya pinili? Bakit nga ba hindi ako ang pinili ng agimat? Mas matapang naman ako at mas may alam pagdating sa mga ganong bagay. Ganyan nga. Makapangyarihan ng tuway-tuway. Pinipili lang niya ang malalakas. Ibig sabihin, hindi ka malakas! Mahina ako. Hindi pala ako malakas. Walang nagmamahal sa'yo. Walang may pakialam sa'yo. Dahil mahina ka. Ang mahina ay hindi pinapahalagahan ng mga tao. Wala kang puwang sa lugar na ito. Sumama ka sa akin. Doon maraming magmamahal sa'yo. Saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan ka magiging masaya. Sino ka? Hindi na yun mahalaga. Masaya roon sa pupuntahan natin. Pero paano ang kapatid ko? Huwag mo nang intindihin ng kapatid mo. Masaya na siya sa bago niyang buhay. Buhay na hindi ka kasama. Sumama ka na sa akin! Sasama ako sa'yo. Sasama ako sa'yo. Ganun ba ang gusto mong marinig? Hindi ako sasama sa'yo. Hindi mo sinasabi ang pangalan mo. Kanina lang sabi mo, papatayin mo ko. Tapos ngayon, gusto mo akong sumama sa'yo? Aalis na lang ako. Bahala ka dyan. Ayokong sumama. Sandali. Nasa panaginip ba ako? Bakit hindi ako makapaglakad? Kahit anong lakad ko, hindi ako makaalis. Ha? Nasa gilid ko na siya. Hindi ka na makakaalis dito. Habang buhay na kitang kasama. Hindi! Ayoko nga! Papatayin kita! Papatayin kita! Bakit mo ako tinulak? Natumba tuloy ako. Ikaw yung matabang patibad. Ang bigat mo! Ano sa akin? Umalis ka sa ibabaw ko! Hindi ako makahinga! Umalis ka! Umalis ka sa ibabaw ko! Ang bigat mo naman! Teka, sino ka? Bakit may batang nakatanaw lang sa akin? Tulungan mo ako, bata! Teka, si Will ka ba? Will! Ibalik mo ang kinuha mo. Ha? Ibalik mo ang kinuha mo. Bumalik ka sa bahay at ibalik mo ang kinuha mo. Teka, parang namumukhaan ko siya. Hindi siya si Will. Anong gagawin ko pagkatapos nun? Sabihin mo ang pangalan niya upang hindi ka na niya guluhin. Isa siyang tagasunod ng demonyo. Pero kung masasabi mo ang pangalan niya, maglalaho siya. Ikaw na naman? Bakit ka ba nangigialam sa akin, ha? Hinampas niya sa braso ang bata. Pero nawala siya na parang bula.
Nang Shemay naman, nakatingin na naman sa akin ng batibat. Naglalaway na siya. Mamatay ka na! Para makasama ka na sa akin kasama ng ninakaw mo! Ang sabi ng bata, sabihin ko ang pangalan niya. Anong pangalan niya? Mamatay ka na! Ibabalik ko ang gamit mo. Huwag mo lang akong patayin. Hindi na kailangan yan. Ang gusto ko, mamatay ka! Hindi na nasihan ng batibat at sinakal na siya. Halos mawalan siya ng malaya. Kumapit siya sa lamesa kung saan nakapatong ang makinilya hanggang sa malaglag ito. Napansin ni Mika ang papel na nasa loob pa ng makinilya. Hinila niya ito sa pag-asa makakatulong ito sa kanya upang mawala o matalo ang batibat. Walang nakasulat dito. Ngunit hindi siya nabigo dahil naalala niyang nakasulat sa papel na kanyang nakita sa loob ng abandonadong bahay. Si Bulan! Hindi! Si Bulan! Ikaw si Bulan! Lubayan mo ako, si Bulan! Naglahong bigla ang batibat matapos siyang sabihin ang posibleng pangalan nito. Hindi niya kasi alam kung yun ang totoong pangalan nito. Nagbaka sakali lamang siya. Nagising siyang humahangos at nanlalagkit sa pawis. Nakita niya sina Will at Lola Leticia na takot ang itsura. Ate Mika! Diyos ko po! Salamat sa Panginoon at nagising ka na! Akala ko ate mawawala ka na. Akala ko rin. Hindi ko akalain na makakabalik pa ako. Sa unang pagkakataon, Lola Leticia, natakot ako. Ayos lang ang matakot, Mika. Muntikan ka na mamatay kung hindi mo lang natalo ang batibat. Buwisit na batibat yun. Paano mo siya natalo, ate? May tumulong sa akin. Bata siya. Binigyan niya ako ng clue para matalo ang batibat. Bata? Sino naman kaya ang batang yon? Lola, namukhaan ko po siya. May larawan po sa loob ng baul niyo na kamukhang kamukha ang batang nakita ko. May hawig po siya kay Will. Hawig ko? Iisa lang ang larawan na nakalagay sa baul. Dahil baul yan ng lolo ko. Baka si Lolo Junel. Sandali. Titingnan ko. Basta po, tinulungan niya po akong makaalis sa panaginip ko. At ang sabi niya, may kailangan akong ibalik sa abandonadong bahay. Ito ba ang batang nakita mo? Opo, yung batang yan ang tumulong sa akin. Siya si Junel, ang may-ari ng buto na ginawang agimat. Ibig sabihin, nagpapakita pala talaga siya. Ate, Lola, sa tingin ko, hindi nyo na yan kailangang tingnan. Bakit, Will? Nasa harap na natin siya. Ha? Kumusta kayo? Lolo Junel? Ako nga, Leticia. Pasensya na kayo kung tinakot ko kayo. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang tapang ng bagong mangangalaga ng tuway-tuway. Ano pong sinasabi ninyo, Lolo Junel? Si Will ang napili kong mangalaga sa tuway-tuway. Nakita kong malinis siyang hangarin. Pinili rin siya ng agimat. Bakit po ako? Matatakutin po ako at wala po akong alam sa mga ganyan. Kung meron man pong interesado riyan, walang iba kung hindi ang kapatid ko. Will, si Lolo Junel ang pumili sa'yo, kaya tanggapin mo. Wow, pinalutang niya ang agimat papunta sa kanya. Ang astig naman. Gustuin ko man na si Mika ang mangalaga nito. Ngunit mas kailangan mong kapangyarihang taglay nito. Ikaw, Will, ay isang lagusan ng mga nilalang. Lagusan? Tama, sa mata ng mga engkanto, elemento, aswang at mga multo. Ikaw ang nagniningning kagaya na lamang ng kwintas na ito. Kailangan mo to upang hindi ka makuha ng mga nilalang na yon. Tanggapin mo. Tanggapin mo na, Will. Salamat po. Sinabit pa niya ang agimat sa leeg mo. Ang galing! Parang totoong-totoo siya. Leticia, ano po yun? Bantayan ninyo si Will.
Darating ang araw na merong mag-i-interes sa kanya at kukunin siya. Gawin ninyo ang lahat ng paraan para hindi siya makuha. Poprotektahan siya ng agimat. Kaya wag na wag niyang kalilimutang suotin. Hanggat maaari, wag niyang tanggalin. Masusunod po. Sa wakas, matatahimik na rin ako. Ilang taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Makikita ka pa ba namin? Sa tingin ko ay hindi na. Maraming salamat, Lolo Junel. Walang anuman. Lolo Junel, hindi na ba kami sasalakayin ng mga aswang? Ako rin ang aswang na nakasagupa ninyo. Ha? Grabe naman! Tinakot niyo pa kami! Kailangan kong gawin yun upang subukan ang katatagan ninyo. Matatag po kami, Lolo. Pero yung mata namin, hindi. Halos gabi-gabi niyo kaming tinatakot eh. Pati po ba yung batibat, tropa niyo? Tropa? Ibig niyo pong sabihin, kung kayo rin po ba ang gumawa ng batibat? Hindi ko sugo si batibat. Ikaw, Mika, ang dahilan kung bakit kayo ginugulo ng batibat. Ikaw ang kanyang puntirya. Pero dahil hawak mo ang tuway-tuway, kay Will niya ibinuhos ang galit. Kinuha mo ba ang bagay na gustong-gusto niya? Ano naman po yun? Si Mika lang ang nakakaalam nun. Mika, nagnakaw ka na naman ba? Kasi Lola, nakita ko lang naman to eh. Tinago ko ang papel na nakita ko sa abandonadong bahay. Ang ganda kasi ng quotes, tapos yung papel niya, luma na kaya kinuha ko. Saka mabango pa rin. Kailangan mong maibalik ang papel na yan para hindi ka muling gambalain ng batibat. Bigla na lamang naglaho si Junel at nagising ang maglolola. Sila pala'y nakaranas ng kalahating gisinga at kalahating tulog. Kinaumagahan ay pumunta sila kay Mang Bena para humingi ng tulong. Sinabi ni Mang Bena kailangang sunugin ang pisikal na papel upang makarating umay sa uli ito sa batibat. Yun lamang daw ang hiling ng batibat upang hindi na sila gambalain. Pagbalik ni Mika sa eskwelahan, ay humanga ang kanyang guro sa kanyang kwentong nakakatakot na kanyang naranasan nung sem break. Marami ang hindi naniwala, ngunit may mga naniwala rin naman. Tinanggap ni Will ang kapalaran na magiging isa siyang tagapangalaga ng agimat. Hanggang sa lumaki siya'y suot niya pa rin ito. Makalipas ang ilang taon ay nakagraduate si Mika at nagtatrabaho bilang curator sa isang museo. Samantalang si Will naman ay nakatapos ng political science. Ngunit mas nainganyo siyang mag-aral ng paranormal. Kaya naging isa siyang paranormal investigator. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Hazel Fiesta, isa po sa mga solid ingkong natin. Hi Ma'am Hazel. Shout out kina Michael, Marie Del Rosario, Meng Paraton, Mirna Lampasa, galing po kay Lucy Buendia. Hi kay Prince Berlin Monsalud ng Subic Zambales, galing po kay Mami Yensky. Hi kay Vencia ng Payatas. Shout out kay Franco Galio at lahat po ng mga taga Boracay Island. Kumusta po kayong lahat dyan? Hi kay Edia Sagala ng Talisay, Batangas. Hi kay Marites Padilla at kay Julie Ann Jimenez mula sa Pampanga. Hi kay Malu Suklan ng Cuenca, Batangas. Hi kay Arlene Torquiza from Bataan. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Melanie Gonzalez from Kuwait. Shout out to Raquel Hasegawa and Mitsuru from Osaka, Japan. Hi kay Chloe Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Lizelle Copper from Riyadh, Saudi Arabia. Hi po kay Feli Kuwait from San Miguel, Bohol. Galing po din siya sa Kuwait. Hi kay Ernita Diaz. Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong lahat.